Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Grabe do, may bagong kontrobersyang gumugulo sa politika. Usap-usapan ang umano'y 5 milyong halaga ang alok sa mga netizen, lalong-lalo na sa mga marino, mga general, mga army, nagkontra nga kay Kuting ng Norte. Dito nga natin mapapatunayan na talagang gusto na talagang katayin at gusto nang tapusin nga ni Kuting ng Norte ang mga kanyang mga katunggali. Ngayon nga ay mas lalong nanababahala ang maraming netizen. Ngunit ayon naman sa mga general, mga marino at mga army ay hindi nga sila magpapaloko sa 5 milyong halaga na inaalok nga ni Kuting ng Norte para sila ay tumahimik. Dito nga natin mapapansin na mas lalo pang umiinit ang kanilang paninindigan. Ngunit aminado ang mga general at ibang men in uniform, baka may matukso at magpasuhol sa 5 milyong halaga na ino-offer nga ni Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sunod dyan sila si yung 2 bilyar, yung tatay, inaano na, yung sa insider trading, misdeclaration ng real estate prices, ng kanilang mga properties, subdivision, etc., land holdings, kung ano-ano pa. Tapos nun, yung kay Joel Villanueva. So, lahat titirahin nila. Loren Legarda, kinakausap na ng pati pe-pressure siya doon sa anak niya, etc., etc. Well, ang suggestion ka lang doon sa 13, dasalan nyo lang. At mga kababayan, mga totoong Pilipino, dasalan ninyo. Makikinig ang langit, dasalan ninyo. Pagdasal ninyo yung 13 senador natin na walang mangyari sa kanila, i-adjust sila, bigyan ng lakas, bigyan ng tapang, bigyan ng moral fiber para gampanan nila yung dapat nilang gampanan. Ngayon yung kabila, yung sa administration, naway magising sana kayo, maisip sana ninyo na yung ginagawa ninyo mali. Pero sa totoo lang, in fairness do sa kanilang side, yung mga tao, mga Pilipino kampi sa kanila, inisip tayo yung mali. Kayo yung mali. No? Yung mga kakampi sa mga 30 na majority, kayo yung mali. Kayo ang nanggugulo. Yung narrative nila. Kaya nga, when lies are involved, when you make false accusations sa mga tao, di ba bordering na yun sa kabila, sa demonyo na yung dating. May panlilin lang, may pananakot, may pagpe-pressure, kung ano-ano, no? Bordering na yun dun sa hindi normal na kilos ng mga totoong tao, may karakter, mababait, mga ganon, maka-Diyos na tao. So, kayo na, kung kayo naniniwala doon sa 13, ano pananaw nyo? Maka-Diyos ba sila? Ilang beses ko nabanggit yung nadidinig si Cayetano, si Bato, di ba? At yung ibang senator doon sa 13, na nananalig sa langit, nananalig sa Diyos. Pero itong kabila, nanalig sa demonyo. So, money. Okay, so bakit kukuhanin nila yung majority? Ba't kukuhanin nila yung control, that's the key word. Control. Yan. When you control the Senate, there is no problem do sa 3 objective nila. Number 1 objective, in order sa important sa tingin ko. Number 1 sa objective nila is yung, sinulat ko para sakto,
control the tempo, hawak mo yung beat, the beat, ano ito? Control, tempo, and the beat regarding the investigation of the flood control scam, mess, and or other na mga corruption issues that will surface once there is an investigation. Witnesses will come forward. Filipinos na konsensya kagaya nung 18 at nung 12 at nung si Gutesa at yung iba, they will all surface because lalakas na loob nila na sorry, may mga nag-iimbestiga na. So, they want control kung on and off switch, kagaya nangyari doon when Soto was the speaker, was the Senate President, and Lacson was the Blue Ribbon Committee head, chair. Meron bang ano? Wala. Natapos lang tayo. Meron nga. Pagkatapos na, wala na. Tapos paano magkakaroon ng report kung hindi kompleto? So, yun yung ano, duduling ako sa sarili ko. Okay. So, ang ano dyan, bakit nila gustong kontrolin? Because madadawit yung pangalan nila sa mga sasabihin at ng mga current witnesses, yung 18 na mga sundalo, at yung iba pang lulutang. Lilitaw ang pangalan ni Marcos, First Lady, nung anak, si Sandro, si Buaya, pinakamalaking Buaya, si pangalan nun, Martin Romualdez, Saldico, other congressmen, senators. Lilitaw din yung nabanggit na nga sa affidavit, sang-ayon do sa report ng SMNI, banggit pa yung pangalan ni De Lima, ni Trillanes, at ni Ombudsman, meeting dun sa ICC na mga bisita. So, yung nagde-deliver, maraming ebidensya yun. May video. Di ba? Tignan niyo nagde-deliver sa inyo, bumibili kayo online, di ba? Hindi mo bagong gising ka, tayulat ng buhok mo, may muta ka pa, kapal-kapal, parang kulangot yung muta. Tapos, pagka gising mo, tumimbre sa'yo, paglabas mo, Sir, delivery, sir. O, ma'am, delivery, ma'am. Magkano? 280, ma'am. O, nalabas ka. Paglabas ebidensya ng delivery. Bakit? Kung 200 lang yun Para yung pera na pagpasok, alam, na-deliver na nagkaroon ng COD. Ito, malete. Hindi lang isang malete. Ang isang maletang malaki, 50 million, di ba? O siya, 50 maleta, o 40 maleta, 2 billion yun, di ba? Ang mariusip mo. Kaya nga, screenshot. Nililitawan yan. Doon sila terrified. Doon sila takot na takot. Baka meron pang mga ebidensyang hindi lumalabas. Ngayon, nag-file sila sa ombudsman ng kay Remulla ng sila Attorney Baligot, affidavit siya, joint affidavit siya dyan. Tapos nun. Well, kaya nga nilagay dyan si ombudsman. Magaling Remulla, magaling. Kung tingnan niyo, the administration, you have to respect the administration because they're thinking ahead. So far ahead. Bago nyo palang iniisip, naglagay na sila ng tao na alyado nila. Super loyal, super kakonsyaba. Na kahit ano man ang gawin nyo, wala. May nag-file pa ng kaso kay Inday Sara. So, ombudsman din, no? So, planado talaga nila lahat ito. Now, isa-isa yung uubusin.
yung mga leader ng opposition, lahat yan. Silent martial law. Yung kaibigan ni Bato, si Choli Cabanban. Magandang gabi, Choli, no? Si Choli, mista namin yan eh. 83 pumasok, 82 pa nga eh. 82, 83, 84, 85, 86. Naging mista, di ba? Mista ng Bungkor nga eh. Kilala niya yung Bungkor. Pero hindi pinalad, he decided to let go na and then pursued a different career. Pero maintained relationships with all of us, no? Kaibigan niya si Bato. Doon siya kumabit sa nag-associate sa class 86. So sayang. So, ang nangyari doon, si Choli na dating Pocholo Avila sa widescreen, sa sine, artista noon. Ang gandang lalaki yan eh. Magkaibigan sila ni Bato kasi pareho silang kalbo. Pareho mga gwapo, mga ano. Well, anyway, pinuntahan ng CIDG at saka ng NBI at pinopost sa Facebook na iba tinatanong, tama ba yun? Magkakaroon ka, magsa-search ka, walang warrant of arrest. Walang search warrant. Sorry walang search warrant, hindi na raw kailangan. Because they're acting on behalf of an ICC warrant of arrest. So, sa akin, mali yun. Paano kung pumasok, naglagay na ebidensya? Paano kung, yung mga ganun ba, dapat may barangay captain pang kasama eh. May barangay officials na kasama na magsa-search kayo sa loob ng bahay. Kaya mga kababayan, kung sa inyo mangyari yon, make sure, walang papasok. Ang pumasok dito, kaso. Tanggal kayo sa serbisyo. You know your rights, no? You know your rights. Huwag kayo natatakot na babalik ta rin kayo ng mga animal, ng kunyari mga tao na, mali yon, hindi pwede yon. Hindi pwede yung batas, sila mag-i-interpret. Kaya may mga korte tayo. Hindi pwede yung konstitusyon, tatapak-tapakan nila. Na tayo naman ang pinagmula ng konstitusyon. We the sovereign Filipino people. So, dapat ang sagot dyan, no. No. Tawagan niyo yung barangay captain o tawagan niyo yung barangay representative, may cellphone kayo, tawagan niyo. Tapos pagdating, okay, Kap, may problema tayo dito. Yun. Okay, tumawag ka ng PNP. Kung ano. Kaya it's important na meron kayong telepono ng mga concerned people who you can call immediately. Mayor, may problema ako dito. Ba't ganito? Yan, ganyan. Tapos, pakausap mo pa si Mayor. Hintayin niyo ako dyan, ha? Pagka ganun ba? Kasi, at mas maganda, mas maraming tao na witness para hindi sila basta-basta pwedeng gumalaw na kung ano yung gusto nila gawin. May witness, marami. Tawagin nyo lahat ng kapitbahay, na ganyan-ganyan. Mag-ingay kayo, etc., etc. You have rights. You have rights. You should not be treated as a criminal. You should not be stripped of your rights in enforcing a warrant of arrest ng ICC. Wala kang jurisdiction. Kahit warrant of arrest ng local courts natin o search warrant para kay Bato, bahay mo yun. Bahay ninyo yan. Hindi pwede, kung meron talagang search warrant, tignan niyo yung validity. Mayroon kayong number ng judge na yan, tawagan mo. Judge, ikaw ba nag-issue nitong na to? O baka peke. Ang ganun ba? Basta mahalaga maraming witness. Barangay level, kung kakaibigan niyo yung mayor, kaibigan niyo yung mga polis, para dumating sila, and then, may magpoprotekta sa inyo. And then, diskurso na lang sila mag-usap. Basta ikaw, tawagan mo yung attorney mo, and then have someone video everything. Yun yung para hindi yung ginagawa yan. Mali yun talaga. NBI,
PNP, all law enforcement agents, alam niyong mali yun. Tapos na tayo sa martial law. Ba't kayo parang nagmamartial law? No. Sabi sa inyo, huwag niyong hinay-hinay kayo, baka mag-martial law taong bayan eh. Hinay-hinay kayo, doon tayo pupunta. Mali. Okay. Balik tayo doon sa Senado. So, nangyari yung mga yan, habang nangyayari yung mga yan, parang pinapopcorn tayo. Meron tayong pinapanood, tapos ine-effect nila yung dito on the ground. Habulin si Bato, habulin si ganyan. Walang warrant o search warrant, ganun, ginagawa nila lang on the ground habang may spectacle dito. So, libang-libang, ano? Tapos nun, file ng kaso kay Inday, criminal charges kay Inday. Hanip, ano? Okay. So, yung una, number one, a very important objective nila, once they get the speakers, the Senate presidency and the majority, by intimidation, coercion, predatory tactics, etc., etc. Basta evil ways, evil standards, no? Everything in the book, out of the book, no? Buong kitchen sink itatapon dyan para lang mapapanghinaan ng loob yung 13. Kaya yung dasal ninyo, mga kababayan, makakatulong yun. Pagdasal ninyo yung 13. Let God intervene. No, mga kababayan, mahalaga, ipagdasal ninyo yung 13. Let God intervene. Because itong mga kriminal na to, kriminal ang tingin ko sa kanila eh. Kasi, objective nila, number one nga, pigilin yung investigasyon. Coerce, stop, delay, impede, make a new narrative, di ba? Takutin yung mga witnesses, harass the witnesses, i-contempt yung mga witnesses. Yung mga ganun ba? Make them miserable so that matakot ka na. Yung ibang witness, hindi na mag-surface. They have to make a spectacle out of it kung magsisimula na yan. Kaso nadidelay. Delay para may time pa sila hugutin yung numero, yung majority. Makuha nila yung 13. Okay, meron jurisprudence sa 1949, search yun na lang yan, may kumakalat ngayon na Cuenco versus Ek, no? Kalimutan ko na yung pangalan. Mga 1949, mga senators, no? Nag-walk out kasi napagbibintangan yung speaker at that time ng corruption, and then pinukpok yung gavel niya, and then adjourn, alis na. Nag-walk out na sila. Yung mga ganong pananakot na walk out tends to hostage yung Senate to perform its function in creating laws, etc., etc. Investigation work, yung in aid of legislation, yung mga ganon. May ruling na yung Supreme Court doon. And meron pa, dinedefine pa yung what do you call a quorum. So kung nabawasan yung mga senator, 24 ngayon, tanggalin si Bato, ewan ko kung ano, yung balak nga sana nila, pinag-walk out nila, yung ruling na pwedeng mag-online voting. No? So, ayaw nila mangyari. Bakit? Kasi nandun yung majority. Tanggalin mo isa, pumayag. Then yung makulong pa yung dalawa, kunwari, naharas nila, no? Patay. May hold departure order pa sino isa? Si Robin yata, no? And anyway, harassment talaga. Grabe. And do you think, senators, dun sa administration, do you think the people are happy about it? Hindi. We're watching and we're so disappointed how the Senate nagkaganyan na. So, i-delay yun. Number one objective, i-delay, kukuhanin yung majority, yung Senate presidency, so that they have control. Who chairs the Blue Ribbon Committee? Very important. So that the chair can now direct the flow of evidence, the investigation, etc. Can direct the usapan, question and answer. He can make delaying tactics na mainit na isa munang patalastas. 1 minute suspension. 1 minute suspension, magiging 30 minutes na. Bago mamaya,
sumakit natin yan, mga ganun ba style? Adjourn. Why? Because the investigation will lead to them. This is a syndicate, na a massive plundering syndicate involving all branches of government. Possibly all. Once na mapagsalita si Bersamin, si Amina, at yung iba pang witnesses, at yung iba dyan na magpo-forward pa para ma-put together yung pieces of puzzle and lumabas talaga. Lalabas naman talaga yung mga pangalan. Bongbong Marcos, si First Lady, kung ano yung kinalaman dyan, question mark, si Sandro, congressman, yan, maglalabasan yan. And then mako-corroborate ng iba pang testimonya. Yun sila takot na takot. Primary objective. Pigilin yung investigasyon because it will lead to their names. It will lead how much money was delivered to them. Mako-connect yung plunder sa kanila na kunwari ngayon ay inosente silang lahat. At ang pinopolgay, lahat ng mga throwaway, mga expendables. No? You see how evil these people are. Gumawa sila, nagpasasa ng pasasa, tapos nun, hugas kamay sila ngayon, yung investigasyon, pinipigil. Kaya bababuyin yung Senado, nilang lahat, nung minority, bababuyin yan. Opinyon ko yun, bababuyin yan. Para malihis sa katotohanan kung ano yung totoong nangyari, kung ano talaga, kung totoo yung sinasabi nitong mga ex na sundalo. Una, ang pangalawang objective, impeachment ni Inday. Pagka may majority ka na, hawak may majority, na pressure, you can now direct the course of the impeachment proceedings that you will be able to effectively and beyond a doubt na si Inday Sara guilty. Yon, dalawa na. So, impeach, kukunin, i-justify yung mga ebidensya, etc. They will paint, at the very least, an Inday Sara na hindi mo kunwaring umabot sa acquittal, but they would have painted an Inday Sara na corrupt din pala. Corrupt pala, kaya wag niyong iboboto yan. Talaking pagkakamali. That is the minimum requirement. Sirain ang Inday Sara. Sa publiko, sa mata ng lahat ng Pilipino, because of the evidences being produced. Question mark, totoo o peke? Yon, malalaman. Pero when you have senators na may plano, meron silang agenda, bakit kinakailangan ma-impeach ang Inday Sara? Because Inday Sara, when she becomes president, will run after them. Because kung ma-expose yung katotohanan dun sa plundering, yung pagnanakaw na yan, lahat ng pangalan, come Inday Sara becoming president, patay kayong lahat. Kung may bitay kayo lahat. Makukuha pa natin, supposed to be yung mariretrieve natin lahat na ninakaw. Si Quester, kaliwa kanan lahat ng pati pamilya nila madadamay. Kasi yan tolerating Alam nyo na nananakaw yung pera, ina-enjoy nyo yung pera. Pera naman taong bayan yan. Ang suggestion ko sa inyo, mga pamilya, maging witness kayo kung kaya yung sikmurain na yung mga kamag-anak nyo, tatay nyo, asawa ninyo ng mga senador. Tignan nyo si Andy Bautista, di ba? Sinabi ng asawa niya na billion yung pera niya nakukuha. So, if you want to save your neck, if you want to save your bloodline, na umikot ang gulong at ang taong bayan ay nilagay kayo lahat sa isang isla, huwag kayo madamay because witness kayo.
So, Inday Sara, pangalawang objective lang, hindi priority. Priority is hindi madawit yung pangalan nila, hindi mag-surface yung katotohanan, i-is out nila yung katotohanan para tuloy-tuloy ang pagnanakaw, para absuelto sila. Yun yung devilish na scheme. Pangalawa na lang yun yung Inday Sara. Kasi pumutok eh. Sana priority ang Inday Sara impeachment. Legal na disqualify ang Inday Sara. At the very least, sirain mo yung pangalan ng Inday Sara para yung mga DDS o lahat, base sa ebidensya na parang fair yung investigasyon ng Senado. Pag bitaw ng mga salita, tagisan ng talino. Problema ninyo, kayo dyan sa Siyam, isa lang ang lawyer yata eh. Si Pangilinan ba? May nagsabi po sa akin, ilang take ba sa At least naging lawyer. Dito sa majority, maraming lawyer. So, yun yung For a while, yesterday I was thinking, pag-ikot ng gulong, dapat ang baguhin natin yung requirement ng Senado. Baguhin natin. Kung ikaw, tao ka, artista ka, journalist ka, o sikat ka, military ka, gusto mo maging senator, planuhin mo na lang yung buhay mo. Mag-law ka. So, gawin natin sana at the very least, kung hindi man siya graduate ng law or bar passer sa law, a minimum requirement, I want that number, that logic, the minimum requirement para yung utak ng senator, lawyer ang dating, nakakaintindi, kasi maalala niya, kung gusto ng karamihan ay kinakailangan at least graduate ng law, pero hindi pumasa sa board, pwede. Or bar passer ng law, yun yung standard, kunwari, taasan natin. Gagawa ng batas itong mga to eh. Boboto ng milyon na Pilipino. So kung balak mo mag-senator, kung balak ko mag-senator, mag-lawyer ako. Mag-lawyer ako. Kahit ilang taon, tapusin ko, magtiyaga ako. Kung gusto ko maging senator. Kaya at a younger age, ayusin nyo. Because, nisip ko lang kahapon, lagay natin requirement, dapat lawyer lahat ito. Kasi madidinig mo eh. Nadidinig nyo si Tulpo. Nadidinig nyo si Lacson, si Soto, si Ontiveros. Hindi naman mga lawyer yan eh. Baba natin nila ng ganyanan, si Marcoleta, si Cayetano, para yung mga lawyer yun. Kaya anong laban mo? Napapaya ka lang. Masisira yung pangalan ng isang senator. Kaya, di ba, mga kababayan, mas magandang pangalan. Ang requirement natin, taas natin standard. Gusto mo maging senator, total, iboboto ka ng milyon na Pilipino. Lawyer ka dapat. Gagawa kayo ng batas eh. Imagine, national ka. Di gagawa ka ng batas. Dapat magaling ka sa law. No? Hindi yung low IQ. Dapat magaling sa law. Yung pala, low IQ. Low IQ hinayupaks na. Kunwari yung nagbarong lang, ang lakas mang gulat eh. Palakasan ng boses eh. Hindi ganoon, mga iho. Hindi ganoon, mga iho. Ha? Hindi ganoon. Panay kayo, nilagyan lang kayo ng honorable. No? Kung mag-asta kayo, kala nyo, gagaling nyo. That is ad hominem. Naknanto ko point of order. Tapos nako. Dapat nagkakaintindihan to mga to, lahat ng senators, kung lawyer sila lahat, mas maayos. Mas maayos. Ngayon isip ko, paano ngayon yung mga taong magagaling talaga na hindi lawyer, pero may puso na magsilbi? Awan ko. Ang inisip kong mga kababayan kagabi, mas maganda stand
ano tayo, make a stand tayo do sa standard minimum requirement. Lawyer dapat ang lahat ng senador. Congressman pwede rin, no? Lawyer lahat ng congressman. Kaya yung pastor hindi pwede. Yung pastor hindi pwede. Ay, duro ka pa. Hindi ka pwede abante and trust, di ba? Hindi pwede na yung pastor doon kasi gano'n nakakaya yun. Kaya ang balak niyong maging congressman, senator, maganda, pag ikot ng gulong, let's make it a standard. Why will you apply being a lawyer and a congressman? Mga kababayan, logic, no? Logic.